Makakasama natin Lakay ngayon ay nasa health sector ang kanyang focus. Siya ay isang nurse at health activist. Siya ay alam mo Lakay, Secretary General siya ng Filipino Nurses United at naging instructor pala siya Lakay sa San Beda College. Baka naging estudyante si dating Pangulong Digong. Ayan. Noong 2002 Lakay. College of Law pala si Digong. College of Law yun Lakay. At siya din ay naging lecturer sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, Lakay. At siya ay graduate ng sa Far Eastern University Institute of Nursing. Siya ay cum laude, Lakay. Wow, cum laude. Lady Tama raw. Lady Tama. Ano to eh? Ano ba yung cheer nila? Di ko. Uwa. Hindi yung ganun. UAAP. Nakalimutan ko yung cheer nila. Siya din Lakay ay Falcon ka kasi eh. Yan. Training Coordinator at Executive Director ng Philippine Youth Health Program ang nasa ating istasyon Lakay na nag-a-apply sa Masang Pilipino at tumatakbong senador si Ma'am Jocelyn Santos Alin Andamo. Ayan, magandang umaga po Ma'am Jocelyn Andamo. Ayan, good morning. Good morning po ma'am. Magandang umaga po Lakay Deo and Sister El. Doktor po kayo o nurse? Nurse po. Nurse, yes. Ayan, todo mga lady nurse pagka nagturok na injection walang aray. May tender loving care po. Ayun, na TLC. May ganun nga, di ba yung magaan yung kamay? Magaan ang kamay. Kasi Sana pagka hindi naglagay ng dextrose, gusto ko babae yung lalaki nurse. Ayan, mabigat. Daw parang dentist ang babae tsaka lalaki. Pagka dentist daw ng babae, parang dentist ako, Doktora Bengli, ha? Nabunot na yung ngipin mo, parang wala ka pa naramdaman eh. Nabunot na. Nabunot na pa. Ayan, anyway, Ma'am Jocelyn Andamo, ayan, bilang kandidato po sa pagkasenador at kayo po ay nakafocus sa kalusugan. Ano po ang isinusulong na inyong grupo, Ma'am Jocelyn Andamo? Bilang nurse po at manggagawang pangkalusugan, naka-focus po tayo na ipaglaban ang karapatan sa kalusugan ng ating mamamayan at yung kapakanan po ng mga manggagawang pangkalusugan. Alam po natin na halos naghihingalo na po ang kalagayan sa sitwasyong pangkalusugan at yung healthcare system natin. Kailangan meron na po tayong agarang solusyon na gawin dahil napakaseryoso ng mga health problems natin na kinakaharap ng ating mga kababayan. Nabanggit nyo nga po kanina na umaapaw yung mga pasyente natin sa emergency room, lalong-lalo sa mga public hospital, sa outpatient department. Madaling araw pa lang nakapila na po ang ating mga kababayan para hindi sila maabot ng cut-off sa araw na yun. At yun po ang problema at yung napakamahal po ng ating mga gamot, yung pagpapagamot at yung pagpapaospital. Kaya gusto po natin ng matinding pagbabago dito, seryosong problema, kaya seryosong solusyon po ang gusto natin. Dapat meron tayong libre, sapat, kumpleto po at dekalidad namang serbisyong pangkalusugan sa lahat po ng ating public hospital. Ayan, totoo po yan kasi first time ko maring na pati pala pag-opera sa pasyente sa government hospital iniraraffle pa. Diyos ngayon po, grabe po yan. Ayan po, nangyari sa Rizal Medical Center po yan sa Pasig. Anyway, Ma'am Jocelyn Andamo, ha? So, yan po ang problema natin sa mga government hospitals, serbisyo sa publiko. Ano ang dapat gawin? Kailan ba ng batas? Hindi ba mandato naman yung paggamot sa ating mga pasyente? Ayan. At huwag namang hayaan yung mga pasyente na nakahiga na sa sahig, nakaupo sa monoblock, hawak-hawak yung dextrose. Na may hawak. Pagkatapos sa isang kama, 2-3 pasyente ang nag-share. Kailan natin malulutas ng mga ganitong problema, Mama Jocelyn Andamo? Ano ang nakita ninyong solusyon? Kailangan po i-prioritize natin ang kalusugan kasi parang hindi naman po na-prioritize ng pamahalaan ito. Kailangan laanan po ng sapat
na pondo o budget. Kagaya po kasi sa 2025 na budget sa kalusugan, ay imbis na madagdagan ay nabawasan pa po tayo, no? Hindi bababa ng 30 billion pesos ang nabawas sa health budget natin. So, importante po na laanan ng sapat na health budget ang ating public health care system. Ang proposal po ng World Health Organization dyan, dapat 5% ng gross domestic product ng ating bansa. So, aabot po yan ng mahigit 4 na beses ng kasalukuyang budget natin sa ngayon. Ibig sabihin po, lampas 1 trillion pesos para yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan, libreng gamot, libreng pagpapagamot, libreng pagpapa-ospital na hindi na kailangan na pagdating nila po sa emergency room ng public hospital, tatanungin kung meron silang card ng PhilHealth o nakirehistro ba sila sa konsulta package. So, basta Pilipino ka, dapat meron kang libreng gamot, libreng pagpapagamot. Sa kahit na anong sulok ng bansa po, hanggang baryo po yung ating pinapangarap dyan na hindi problemahin ng ating mga kababayan pag nagkasakit po. Ma'am Jocelyn, napag-uusapan po natin of course yung mga pasyente. Pagdating naman po dun sa mga healthcare workers po natin, ano naman po kaya ang pwedeng maging hakbang? Lalo na po makaramihan sa ating mga nurses, marami po kasi akong kakilala, mas gusto nila magtrabaho abroad dahil mas malaki po yung sinusweldo nila doon at mas nakakabuhay po yung kanilang kinakita. At the same time, hindi po sila ganun kabugbog sa kanila pong trabaho. Ano po kaya pag kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maupo sa Senado, ano po ang pwede pa nating magawa para po sa kanila, para po sa mas magandang benepisyo at magandang sweldo para sa ating mga healthcare workers? Tama yan, no, sa Sister L. Kasi sa ngayon, ang mga problema ng mga nurses at manggagawang pangkalusugan, napakababa ng mga sahod, tapos understaff pa, kaya kumbaga sabi mo nga, bugbog sila sa trabaho. Tapos marami pa sa hanay namin din ang contractual. Ibig sabihin, mga job order nurses. After 3 months, 6 months, wala na sila uling trabaho. So, parang, paano natin sila mahihikayat na manatili sa ating bansa kung hindi sigurado na may trabaho pa sila after ng mga buwan na yan, no? Kaya ang isang panukala natin, dapat taasan ng sahod nila, no? Yung sa nurses at iba pang health professionals, ang proposal po natin, sana ang minimum na sahod ay 50,000 pesos kada buwan. Sa ibang manggagawang maputo lang kita Ma'am Jocelyn Andamo, ha? Kasi nakakaiyak. Ayan na. Meron kasi akong pamangkin na nagtrabaho nurse sa isang private hospital na napakalaki. Ayan na. Mantakin po niyo 12,000 ang sweldo. Diyos ko. Kailan yun lakay? Diyos ko Lord, grabe naman yun. Kaya lang tiniis niya, alam mo kung bakit. Experience. Kasi gusto mo ako na experience at makapagtrabaho sa abroad. Ayan, kita mo. Ayun, nasa New Zealand na ngayon. Nagtiis ng 2 taon. Grabe yun, makakuha naman ng experience. Ayan. Kasi sa private sector po, ang mga nurses ay tumatanggap lamang ng 645 pesos per day. Sa NCR po. Dahil wala tayong national minimum wage, habang lumalayo tayo ng NCR, mas mababa pa po ang minimum wage nila. Kaya meron po kaming mga members na tumatanggap lamang ng 12,000 o mas mababa pa po sa 12,000, minsan 10,000 po. Meron pa? Meron pa po kasi binabawasan po, marami pong deductions, tapos pag na-late, samantalang pag nag-overtime or extended work hours, hindi naman po sila nababayaran ng overtime pay, lalo na po sa mga LGU hospitals natin. May mga ganyan po tayong problema. So, meron po tayong tinatawag na Magna Carta of Public Health Workers. Gusto po sana natin yan na magkaroon ng full enforcement pati po sa local government units at magkakaroon tayo sana ng amendment para ma-update na po ang kanilang mga benepisyo. Dahil yan po ay naaprubahan pa, 1990s pa po yan. So kailangan ma-update na yung halaga ng matatanggap na lang benepisyo. Tanggalin po natin yung phrase na subject to availability of funds. Ayan, Opo. Health, pwede bang yan? Dapat nga next sa pinakamalaking budget yan bukod sa education, dapat health. Yung health. Tapos po sa private naman, may panukala po tayong Magna Carta of Private Health Workers para masiguro naman po na sila ay may sapat na benepisyo. Kasi sa ngayon po,
halimbawa po yung hazard pay, may nakakatanggap lang ng 100 pesos or 300 pesos per Hazard month. pay. Ganon po kaliit, samantalang ang laki ng nire-risk nila everyday, no? Lalo na nung panahon ng Tama, pandemic, Ay, oo. na nandyan sa frontline ng ating mga Mm. health workers and health professionals. May Yan po. may mga namatay bang mga nurses nung pandemic, Ma'am Jocelyn? Opo, meron po. Wow. At most affected po ang mga nurses kung meron ho tayong 29,000 na infected ng COVID. 1/3 po dyan ay ang na-infect ay mga nurses. No Nurses, po. Sa buong Pilipinas ay umabot po ng siguro mga 100 plus po ang namatay na health workers. Kasama rin po Ilan ang po, ilan? 100 plus po, mga 110 po na namatay sa COVID-19. Wow. Opo. Kaya talagang ang laki ng risk na everyday po pag pumapasok sa trabaho ang ating mga manggagawang pangkalusugan, merong ho talagang malaking responsibility at yung health risk po, no. Yun gusto rin po natin sanang magawa ay wala nang contractual sa hanay ng mga nurses at manggagawang pangkalusugan. Kasi sabi naman po sa batas, dapat kung ang ginagawa po nating trabaho ay vital and essential sa ating industriya, dapat regular po at permanent ang ating mga posisyon na ngayon po ay marami kaming mga nurses na job order, magre-retire na lang ay job order o hindi pa rin sila Diyos regular sa kanilang mga plantilla position. Alam mo, isang problema pa natin yung contractual, ayan, JO. Contractualization Diyos ko, lakay. Di ba, kala ko dati mawawala na yan. Mayroon pa rin pala hanggang ngayon. meron pa. Paano? Gobyerno, may nangunguna sa JO. Yan. Yan po. Kaya gusto Yung rin contractual po sa gobyerno, ang tawag po dyan JO, job order. Kasi ang isang problema po natin yung devolution ng healthcare. Unlike po ng edukasyon, hindi po sila na-devolve. Ngayon, gusto po sana natin ma-renationalize ang ating healthcare system. Yung halimbawa po yung mga LGU hospitals, mabalik sa national government. Ayan, oo. Para po masiguro na ang sahod nila at yung security of tenure ay masisiguro po. Mukhang failure, ma'am, yung devolution kasi yung iba dyan gusto magpasiklab. Ayan, mga congressman, na gobernador, magpatay ng ospital. Pero wala naman doktor, wala naman gamot. Ayan, building lang yun nandun. Totoo po yun. Minsan dadagdag po sila ng mga wing or wards o kaya building na wala naman pong dagdag na staff. Dapat po Ayan, mag-hire tayo oo. ng additional staff. Na ang isang problema din po natin dahil kulang nga po ang budget, merong dagdag na bayarin ang ating mga pasyente, lalo na sa mga public hospital. Kasi kulang po sa gamot, sa supplies, equipment, at personnel. Kaya nga po, halimbawa, ang isang nurse po nag-handle ng 30 hanggang 50 pasyente. Imbis na 12 lang po ang DOH standard natin Talaga? sa bedside. Kailangan sana para po may maganda at quality na care po ang nabibigay ng mga nurses natin at hindi ho sila hilahod sa trabaho. Totoo yan. Tapos yung nagre-rounds pa, hindi niya na alam saan siya pupunta. Ay, oo, hilo na. Ayan. Kasi hindi niya, dami ng pasyente. Hilong talilo na. Pero Ma'am Jocelyn, meron tayong man on the street, ang ating kasamang si Edwin Duque. Ayan, may magtatanong po sa inyo. RS number 23, Edwin Duque. Nasaan ka, Edwin? At sino ang magtatanong kay Ma'am Jocelyn Andamo? Dito sa kaban ng Second Street sa Grace Park, Caloocan, nadaran ko to si Nanay Binelda Ingal. At meron daw siya itatanong kay Ma'am Jocelyn. Ano po itatanong nyo kay Ma'am Jocelyn? Live po tayo sa DZRH. Ma'am Jocelyn, ano pong gagawin nyo kapag nanalo kayo? Anong may tutulong nyo sa mga nurse na bagong graduate para hindi na kailangan pang mag-abroad? Mukhang may anak si nanay na nag-aaral ng nursing o nurse. May nurse si Nana. Para matulungan po ang mga nurses, bibigyan po natin sana sila ng nakabubuhay na sahod. Yun pong sinasabi nating panukala na 50,000 pesos kada buwan ang kanilang sasahurin at may sapat na benepisyo para naman po kaya nilang buhayan ang sarili nila at kayang buhayin ang kanilang pamilya. Kasi para makatapos po tayo ng kursong nursing, ang laki ng ginagastos ng ating magulang. Totoo po yan. Pero pagka-graduate, hindi pa natin masustentuhan kahit yung maintenance medicines ng ating magulang dahil sa sobrang liit po ng sa ating sahod. Kaya yun po yung gusto tingin po natin. niyo, ma'am, 50,000 pesos ang dapat sweldo na isang nurse. Opo. O mas higit pa kung kakayanin.
para po makaabot tayo sa family living wage. Ayan, bago ko balikan si Edwin, bakit nga ba ganun na Ma'am Jocelyn, ikaw ay matagal na naging nurse, bakit kung sino pa yung mga akala natin, yung mga malalaking hospital, private hospital, malalaki ang sahod. Diyos ko, mas maliit pala ang sweldo kaysa sa mga government hospitals. Bakit ganun? Kasi po sa batas natin, ang private sector po, ang isang nurse ay tatanggap lang ng minimum wage. Kaya kung tutuusin po, wala po silang nilalabag pang batas. Kaya ang panukala po nating batas ay dapat taasan po ang sahod ng mga nurses. Deserving po sila dahil sa bigat ng responsibilidad. Frontline health workers po sila. Highly trained naman. Tapos po kasi yung mga sinusweldohan natin, ang sabi ng ating National Productivity Wage Board ay nahahati lang sa agricultural and non-agricultural. So napunta po tayo yung mga nurses na private sector doon sa non-agricultural. Natatanggap lang po ng minimum wage. Kaya po matagal na kaming nakikipag-dialogue sa gobyerno. Dapat po merong additional na category na ang nurses po ay dapat mabigyan ng mas mataas na sahod. Doon kumpara doon sa kategorya lang ng non-agricultural. Ayan, nanay ha, 50,000 pesos daw po ang dapat sweldo ng mga nurses natin. At dapat po meron silang security of tenure. Ayan, regular sila or permanent ang kanilang mga position para hindi sila nag-aalala na after 3 months wala na uli silang trabaho. No po. At kasi pag hindi ka permanent, wala kang benefits like kung nabuntis ka, nagkasakit ka, wala kang leave, di po ba? Napakahirap naman nun. At unfair din kung nagkasakit ka dahil sa pag-duty mo tapos wala ka man lang leave o sick leave, gano'n. Okay, Edwin. Ayan, anong sabi ni nanay? May anak ba siyang nurse? Nurse ba o may nag-aaral sa nurse? Kapag anak na itong nurse ni nanay, ano yung sasabihin mo na dapat yung mga nurse nasan dapat? Ma'am Jocelyn. Diretso mo yung tanong. Kasi may pamangkin akong nurse. Imbis na dito naglilingkod, sa ibang bansa pa naglilingkod. May kamag-anak, may kamag-anak siya nasa abroad kasi mas malaki ang sahod doon, nanay, dollar ayan. At least kung nakabubuhay na sahod, mas ma-encourage natin silang bumalik ng Pilipinas or yung iba na nandito ay magstay pa rin sa Pilipinas. Hindi basta-basta mag-isip na tsaka yung magkaroon tayo ng mas maayos na work conditions na hindi naman po sila maghahawak ng 30 hanggang 50 pasyente. Yung ratio. Masunod naman yung safe, yung sinasabi nating safe nurse to patient ratio po at Edwin, makatwiran. Ayan, nanay, ayan, natugunan po ni Ma'am Jocelyn ang iyong tanong. Ano po? Okay. Ayan, success ba kayo sa sagot ni Ma'am Jocelyn? Opo. Okay, maraming salamat, nanay. Ayan, huwag ka magkakasakit. Nurse daw ito pamangkin. Alas pagpakamatay sa gastos yung nanay nung nag-abroad, ay nung nag-graduate, imbis na sa ating mga ospital, pero nasa ibang bansa, nagipagsapalaran. Yun ang gusto niya malaman kung ano yung batas na pwedeng gawin para pag-graduate ng mga nurse natin, hindi na kailangan umalis pa ng bansa. Ayan, okay. Thank you. Bakit? Maraming salamat, Edwin. Maraming salamat po, nanay. Ikaw, the DZRH Job Interview for 2020. Sa bagay, marami talaga nag-aaral ng nursing. Kasi gusto talaga nila makapag-abroad. Ayan. Ako laki yung kapatid ko ay nurse. Pero siya ay nagstay naman dito sa Pilipinas. Nasa siya ngayon, Iloilo. Hindi punta ng UK. Ayan. Anyway, Mama Jocelyn Andamo, ayan, bilang kandidato po sa pagka-senador, anong numero po kayo? Ayan. At ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Bakit ikaw ang dapat iboto bilang senador? Ako po si Nurse Alin Andamo. Of my... ayan. Okay na.
Ako po si Nurse Alin Andamo, number 4 sa balota sa pagkasenador. Inaalay ko muli ang aking sarili para magpatuloy na maglingkod bayan dahil matagal na po akong community nurse. Naramdaman ko po at naranasan kung gaano kahirap ng ating mga kababayan dahil sa kasalatan ng serbisyong pangkalusugan. Maaasahan nyo po na ako po ay mangunguna para ipaglaban ang ating karapatan sa kalusugan. At ang mga patakaran, batas na lalong nagpapahirap po sa ating mamamayan, dapat po ito ay ma-repeal natin or ma-amend kasi kailangan po ng ating mga kababayan ang libre, kumpleto at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ibig po sabihin nito, yung essential medicines po natin katulad ng mga anti-hypertensives, anti-diabetes, yung mga pang-dialysis po, yan po ay mga serbisyong batayan o basic na dapat po ay natatamasa ng ating mga kababayan. Bukod po dyan, yung mga diagnostic procedures like CT scan, X-ray at iba pa, sana po ay maibigay po natin sa ating mga kababayan na libre sa lahat po ng ating public hospital. At kaya naman po natin yan kung lalaanan ng gobyerno ang sapat na pambansang health budget. Ilaan po natin sa health budget imbis na sa ibang bagay katulad ng confidential fund or ano pa man. Meron din po ang sin tax. Ilaan po sana ang 100% na sin tax, yung percentage ng PAGCOR, PCSO, ilaan po natin sa kalusugan. At yung para sa gamot, mapababa po yung presyo. Sa short term po ay alisin po natin ang value-added tax sa gamot para mas mura at i-develop po natin ang sariling pambansang pharmaceutical industry. Mag-develop po tayo ng ating sariling paggawa ng gamot at hindi tayo aasa sa importation lamang po ng mga banyagang gamot. Yun po ang ating gustong gawin at sana ay ma-renationalize po ang ating mga ospital, maktayo po tayo ng mga barangay health stations sa lahat po ng barangays natin na kung saan merong isang nurse, may midwife at siguruhin po natin yung isang doktor sa kada 1,000 populasyon sa public health. Kung sa nurse naman po sa public health, kailangan may isang nurse tayo sa kada 20,000 na population at magdagdag po tayo ng ating mga health workers sa ating mga public hospitals kasi sa ngayon po ay marami tayong bakanting plantilla posisyon at kailangan pa tayong mag-create ng dagdag na plantilla posisyon para matugunan po natin ang mga pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan. So sama-sama po tayo sa Mayo 12, 2025, ang piliin po natin ay ang Makabayan Senatorial Slate na dala-dala po ang plataforma ng kagyat na kaginhawahan para sa ating mga kababayan, soberanya po at demokrasya. Ibig sabihin po, pag-unlad para po sa ating lahat. Pag-unlad po para sa taong bayan. Yan po ang ating plataforma, kasama po ang Makabayan Senatorial Slate, kasama po ang iba't ibang sektor po ng lipunan. Mama Jocelyn Santos, Mercury Drug. Jocelyn Andamo, number 4 sa balota, kandidato para sa pagka-senador. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.